Okay, kabayan, magandang araw po sa lahat po ng mga nanonood at kasing lahi, sanglahi po ng palatuntunan ating alamin sa iba't ibang dako ng Pilipinas, sa iba't ibang dako ng daigdig, kabayan. Marami po tayong mga suki po sa iba't ibang panig po ng mundo. At tayo po ay na sumasahimpapawid, kabayan, tungkol po sa larangan ng pananakakan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, at syempre iba't ibang mga issue na ating pong nasasagap sa tuwi-tuwi na dito po sa Pilipinas at sa labas ng ating bansa. Okay, kabayan, sana nasa magandang kalagayan po kayo sa araw na ito, kabayan ko ho. At kaiingat lamang po kayo sapagkat yan ang pinakamaganda na dapat nating isagawa, ang talagang personal na pag-iingat laban po sa pandemya na ating pong iniilagan at kinatatakutan, kabayan. Okay. Alam po ninyo, kabayan, sa ngayon, ayon po sa mga balita ay pinagtatalunan ng Senado at Executive Branch ang ukol sa Executive Order 128 na nagbabalik ng import taxes sa chilled at saka sa fresh pork meat para di umano ay matugunan ng issue ukol sa supply ng shortage supply, kabayan, at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Siyempre, pinangungunahan po ng karne ng baboy at saka ng manok. Kalinsabay po nito, hiniling din na isang tabi ang pagtataas ng MAV sa 350,000 metric tons mula po sa 54,000 metric tons. Sinabi ng Senado, kabayan, na ang pagbaba ng taripa ay papatay sa local pork industry, kasama na rin ang ilang bilyong pisong buwis na mawawala di umano. Dapat niya na pag-aralang mabuti ng executive branch ang nasabing issue. Alam po niyo, kabayan, ayon po sa ulat, kung hindi isasagawa ito ng executive branch, pwedeng ma-revoke ng Senado, meron palang ganun, ang kautusan sa ilalim ng RA number 10863 o yung tinatawag pong Customs Modernization Tariff Act. Ito ay pwedeng gawin sa pamamagitan through a joint resolution by both houses of Congress, kabayan. At sa panig naman, sa mga balita po natin, sa panig naman ng executive branch, kabayan, sinabing ang EO 128 would not kill the local hog industry. Sinabi ding ang pag-increase ng MAV ng pork at pagbaba ng taripa ay makatutulong di umano to stabilize prices sa bansa, kabayan. Well, kabayan ko, ito po ay mainit na issue. Hintayin po natin ang magiging resulta ng mga issue ito sa mga papasok na araw. Sapagkat ang balita ko po, kabayan, ay sa buwan ng Mayo, sa pagbabalik po ng Kongreso. Recess po sila ngayon, kabayan ko. At ito po ay kanilang tatalakayin, kabayan. Sinabing dapat na magkaroon ng dialogue ang magkabilang panig para sa kabutihan ng mga Pilipino. Samantala, kabayan, may mga nakausap na racer ang ating alamin. Kamakailan, both backyard at saka commercial, na kapag hindi na bago ang kalakaran di umano sa local hog production at importasyon ng karne, baka po magpahinga muna sila sa pag-aalaga ng baboy. Naku, magpapahinga ka ba? Ibig sabihin, hindi mag-aalaga, hindi makakabenta. Sa ngayon, pareho pa rin ang gastos sa produksyon at matinding kompetisyong bigay ng imported meat, kabayan. At dito po, kabayan, sa ibang balita, maraming consumer ang nag-switch di umano sa manok dahil sa medyo hindi mababa ang presyo nito kaysa baboy. Alam po ninyo, kabayan, may mga cooperative seller, kung tawagin po natin cooperative seller, mga kooperatiba na nagpapaalaga, nagpapaiwi, pagkatapos nagkakatay ng karne ng baboy at yung karne ay kanilang ibinebenta sa kanilang mga outlets. Sinabi po nila na po, kabayan, may mga cooperative seller na nagbibigay ng karne ng manok sa 140 pesos per kilo. Totoo ba yan? Totoo ito, po. Kaya lang, 3 to 4 days lang sila kung bukas dahil po sa pandemic. At sa baboy nila, limitado po ang katay nila, kaya kaunti lamang ang naibebentang fresh sa ating mga pamilihan. At yan po, kabayan, ang hinahanap-hanap naman ng ating maraming mamimili. Karamihan sa mga mamimili po ayaw ng mga nung mga frozen po, kabayan. At sinabi po ni Ginong Rosendo Zo na naimbita po natin sa ating programa, sabi niya,
Kapag ang mga karning ito ay inilabas, hindi na kinakailangan ibalik pa sa mga sa mga chiller, sa mga refrigeration unit, kabayan ko. Para palang ito, para palang pambakuna, po kabayan. Sabi po sa atin sa bakuna, kabayan ko, ay pagka pala inilabas yan, dapat ubusin, Dapat, hindi na po dapat ibalik. Ganyan pala yan. Sapagkat meron silang hinahanap na temperatura na kailangan na masunod po ng mga dalubhasa. Okay. Sa payo naman po ng mga dalubhasa, na kung may lugar kayo o espasyo, ang ating pong mga kababayan, pasok na lamang po kayo sa home gardening. Kasama na rin ang pag-aalaga ng ilang ulo ng manok o mga hayop na pwede po ninyong alagaan na lang po ninyo, kabayan. Yung rabbit na i-recommenda natin. As early as in the 70s, ang ating pong sumakabilang buhay na direktor ng BAI, si Ginong si Secretary Escudero, Sani Escudero, ay meron kaming pinagpulungan, pinagsamahan namin dalawa yan, yung tinatawag nating rabbit tree. Pinag-umpisa po yan, rabbit tree, sa ating alamin, kabayan ko, at saka kay Sani Escudero. At yan po ay kunehong pag-aalaga sa ating barangay, kabayan ko. Yan, rabbit tree sa mga barangay. At ito po ay hindi naman nakasanayan ng mga Pilipino, naaawa po ito, parang alaga, pero sa ibang bansa, kabayan, ayan talagang pangunahing karne na kanila pong nailuluto, kabayan, ang karne ng rabbit. Okay. Alam po nyo, kabayan ko, marami tayong mga dapat na talakayin sa araw nito. Kaya lang, nagkaroon po ng pagkakataon ng ating alamin, kabayan ko, na mapadako tayo tungkol po sa COVID issue, kabayan. COVID issue. Okay, puntahan natin to. Alam po ninyo, kabayan, nakita po ng ating alamin first hand ang vaccination ng mga kababayan natin dito po sa lungsod ng Parañaque. Lunes po, kabayan, April 19, para dun sa mga mahuhuli po ng panonood sa ating programa. Nakita po natin na napakaayos na naisagawa po ang pagbabakuna sa ating mga senior citizens. Yan, nakakuha pa nga ng mga picture kami, kamayan, picture yung ating mga kababayan doon, ay nakita po natin doon na yung ating pong mga, ang tawag ng frontliners din, mga frontliners ng Parañaque, kabayan, na isasagawa po nila ang lahat ng kanilang gawain mula sa pag-aalalay sa mga senior, pag-aalalay po sa mga mamamayan ng Parañaque, at hanggang sa mga mabakunahan mga ito. Naku, talagang alagang-alaga po. Congratulations kay Mayor Edwin Olivares ng Parañaque, kabayan. Saludo kami sa inyo. At naisagawa po ng inyong mga tauhan, mga frontliners po ninyo, mula po sa driver, mga bantay, mga yung mga nurses, mga kung ewan po, mga pero yung mga doktor, nandun din po. Nasunod po ang lahat ng mga health protocols, ay hindi po magulo. Napakaganda po ng takbo ng ating pong nakita. And I would like to congratulate everybody sa pangunguna po ni Mayor Edwin ng Parañaque, dahil po sa maayos na pagpapatupad ng lahat ng ito na bahagi ng sistema sa pagbabakuna. Matyaga, magalang na ginawa ng mga health personnel ng Parañaque ang kanilang tungkulin. Lahat po ng mga informasyon ay naibigay nila sa mga nagtatanong, kagaya po natin. At nasabi ng ilang senior na naroroon na hindi sila pinabayaan sa kanilang mga katanungan at mga pangangailangan. At congratulations din po sa mga doktor na nagbakuna. Alam po ninyo, kabayan ko, okay po silang lahat. Hindi po tumagal ang paghihintay namin ng mga procedure hanggang sa matapos na lahat. Ako po at ang aking may bahay, kabayan, ay hindi rin nahirapan sa buong panahon na naroroon kami. Ginawa po ang pagbabakuna sa paradahan ng Ayala Mall. Maganda yung lugar Malapit po sa Macapagal Avenue, kabayan ko. Napakalaki ng mall na yun, kabayan, pero ginawa po yan sa paradahan, sa parking area, kabayan. Kaya maganda po, maaliwalas po doon ang hangin, na pabalik-balik ang hangin, kabayan. Malapit kasi sa dagat yun. At ito po ay nakaganda sa mga nagpupunta roon at nagbabakuna. Yung pong mga yung from the part of Parañaque, kabayan, yun ang District 2. Ang District 1 daw po, yung mga taga Green Heights, yung mga Silverio, yung pong mga San Dionisio,
doon naman kayo sa SM Sukat na malapit po sa tinatapos na LRE2 railway station, kabayan. Ako, nakita ko, matatapos na. Pwede nang magbiyahe mula sa Parañaque hanggang sa kung sa kayo pupunta, kabayan ko. Iwan nyo lamang ang inyong sasakyan dito sa Parañaque, sa mga parking area. Pagkatapos, sakay na kayo sa LRT. Ano po, kabayan ko, napakaganda. Nakita namin yan. Kabayan, nabalikan natin itong isyong ito. Kung nagdadalawang isip po kayo, kagaya po ng inyong lingkod, kabayan, ito pong pagbabakuna, kabayan, ay dapat nating isagawa talaga. Nakita po natin ang importansya nito. May mga kaibigan po tayo, ayaw pa rin magpabakuna, pero kukumbinsihin natin sila na napakaganda naman magtrato ng mga naroroon kahit na po yung mga natatakot. Ako po medyo nag-aalala, pero sa tulong po ng aking anak na doktor at ang kanyang may bahay at apo na doktor din, ay tayo po ay nandoon na at natapos po natin ang unang dose, kabayan, ng bakuna. At para po sa inyo, samantalahin po ninyo ang pagkakataong ito, kabayan. Doon po sa mga taga Green Heights, yung po mga kababayan natin sa District 1, Sukat SM. Sukat SM po kayo. Tayo ang District 2 District 2 tayo. Yung mga taga Green Heights, District 1 yan. O yan. Punta kayo sa SM Sukat, doon kayo magpapabakuna. At naku, maganda po ang kanilang pag-entertain sa lahat ng mga taga Parañaque. Congratulations kay Mayor Olivares. At ito po'y makatutulong sa ating kalusugan at mababawasan ang inyong stress, kabayan. Ang another dose namin, kabayan ko, after 1 month. Kaya medyo panatag na po ang ating kalooban. Pero ang payo po ng mga doktor, still the health protocol stand. Mask, shield, hygiene, distancing. Pag nasa labas kayo ng bahay, kabayan. Sabi nga ng mga doktor, considering the number of people in this country, mas okay pa rin ang Pilipinas, kabayan. And the government and all the frontliners have been doing their best to try to lick this type of problem, kabayan. At sabi ko nga, kabayan ko, at naroon na, ibubulong ko, kabayan, one nation, one people. Isang lahi po tayong lahat, kabayan, dito po sa Pilipinas. Yan, congratulations sa lahat po ng mga kababayan natin na nakatulong, mga frontliners ng Parañaque, sa tanggapan po ni Mayor Edwin. Thank you very much. Nag-contact sa akin ng ilang mga kababayan natin sa San Antonio Valley 5, Valley Barangay. At nanghihingi po ng ayuda o assistance, kabayan ko. Pero ito po ay atin po napag-ukulan ng pansin. Nagdaramdam yung iba na hindi sila nakatanggapan po. Bakit daw yung mga medyo may kaya sa buhay ay nabigyan? Alam po ninyo, natanggap ko sa tanggapan po ni Mayor Edwin, wala pong sinisino sa Parañaque. Yung mga pera, yung pong mga pagkain, mga dilata, etc., binigay po sa mga talagang walang kaya. Ngayon, yung mga middle class, yung mga kababayan po natin na inabutan po ng ECQ, binigyan din ng bigas. Yan. Thank you very much po. Tatagal yung bigas na yun para po sa 2 tao. Siguro tatagal ito ng mga ng mga 5 buwan, 10, hindi naman 10 kilo. Kasi naman pakutsak-tsara lang kumain yung mga mag-asawang mahinang kumain, kabayan. Thank you very much sa Parañaque, kabayan ko. At ito po ay ating pong naisasagawa sa ating palatuntunan, ating alamin. Pero kung nakikinig sa atin si Mayor Olivares at saka ang Grievance Committee po, bago sila magpunta rin sa Barangay San Antonio Grievance Committee, kabayan, dyan sa City Hall, nagpunta po ang ilan nating kababayan, dito po sa ating programa. Pinuntahan po ako, sana kukunan ko sila nandun po sila. Ayoko naman lumabas sapagkat naka-face mask ko. Sila, dumaraing sila na hindi sila nabigyan ng ayuda o ng assistance, kabayan. Okay. Para sa kagandahang loob nila at saka sa kaalaman ni Mayor Edwin at saka ng Grievance Committee, ito yung mga pangalan ng mga hindi na isama sa SAP. Sabi po nila, walang SAP. Ano ito? SAP ay isa lang. Hindi naman SAP. Isang SAP lang po ito sa second. Yung first at second.
Hindi raw po sila nakatanggap. First and second SAP, hindi sila nakatanggap. Okay. Sheena May Artificio, Felina Tumaliwan, Sonny Mislang, Iluminada Apura, Remedios Cardeño, Jovito Cardeño, Lawrence Padis, Rhea May Clarito, Jason De Lumen, Benedicto Orpina Jr., Francisco Jonicia, Joanna Kasungkad, Romel Omisol, Anton Hakutina, Marian Dolor, Brescio Aranya, Virgilio Casarilla. Ito yung mga subtoda naman to. Tapos, balik tayo rin sa mga hindi rin nakatanggap ng SAP1 at saka SAP2. Huwag yung pagsamahin yung SAP-SAP. Yung SAP1, SAP2 yun. Criselda Balais, Rosemary Makalalad, Gloria Lovely Amodia, Riabel Aubrey Pasqua, at Carmencita P. Aranya. Yan, kabayan ko. Grievance Committee ng Parañaque City, kung nakikinig kayo, ito po yung mga dumaraing. Sana po at tikluptuhod po na nakikiusap po sa inyo ang mga ito, na sana po ay huwag ninyo silang kalimutan sapagkat kagaya ng marami, sila po ay naghirap, walang trabaho, walang kita, at ang inaasahan lamang po ay ang kagandahang loob na tulong ng pamunuan ng lungsod ng Parañaque. Pag nabalitaan ni Mayor Olivares ito, tatanungin ko po kayo. Okay. Mayor, thank you very much. Okay, kabayan ko. Naku, yan po, kabayan. Ang ating pong nabago ang ating issue sa palatuntunan ng ating alamin. Pero, hindi pa rin, kabayan ko. Sapagkat marami ang nagtatanong sa ating, Ka Jerry, pwede ba ang pag-aalaga ng baboy sa backyard? Pwede, kung nasa probinsya po kayo, kung nasa kanayunan kayo, pero pagka nasa lungsod, hindi pwede. Pero alam po ninyo, sa Tondo, Maynila, kabayan ko, may nag-aalaga pong doktor, nag-aalaga po ng baboy, kabayan. Pero talagang wala kayong maaamoy sapagkat sinusunod po niya ang natural na paraan ng pag-aalaga. Ano po? Ang sahig, lupa at saka ipa, at saka ang sahig, lupa at saka buhanging pino na nanggaling po sa dagat, kabayan. Kaya wala kayong makikitang amoy, maaamoy, ano po, at wala kayong makikitang dumi. Doktor po yan sa Tondo, kabayan ko, ang nasabing nag-aalaga. Okay. Napag-uusapan ng pag-aalaga ng baboy, marami nagtatanong sa ating kabayan kung may kinabukasan at may buhay sa pag-aalaga ng native pigs. Alam po ninyo, maganda yung native pigs. Kahit na po sa ibang bansa. Yung mga puting dumarating sa atin, native sa kanila yung kabayan. Kaya lang, dinidevelop po nila. At ito pinagaganda para maging mabilis ang paglaki, mabilis po ang pagdami. Kaya ito po ang ginagawa ng mga dalubhasa po natin, sa pag-aalaga po ng native na hayop na kagaya po ng baboy. May nasumpungan kami, panoorin po ninyo, kabayan, at ito po ay maaaring makatulong po sa inyo, makapagbigay ng ideya, kabayan, para sa pag-aalaga ng native pigs, kabayan ko. Kung handa na ang ating Direktor, handa na ba tayo sa native pigs? Ipasok natin. Alam po ninyo, kabayan, halos karamihan sa mga tanggap na tanong at kahilingan ng ating palatuntunan ukol sa pag-aalaga ng hayop ay ang ukol sa native pigs o likas na baboy. Tulad po ng ating nasabi, halos ang buong Pilipinas o sa lahat ng parte ng ating bansa, ang piling alagaing hayop ay ang baboy. At hindi nahuhuli ang native pigs. Kung kaya't abala ang mga nagpaparami nito sa kanilang alagaan upang higit na gumanda ang kanilang kita. Kung ating alamin ang tatanungin, kabayan, hindi po ang baboy damo ang dapat na alagaan kundi ang pinaghusay na uri ng native pigs na pinag-uukulan ng pansin ng mga dalubhasa sa paghahayupan. At kung pag-uusapan ng mga nag-aalaga at nagtatagumpay, narito ang isang nakaugnay ng ating alamin sa pag-aalaga ng native pigs. Felix, napakaganda ng mga alaga mo, mga native pigs. Ano ang ginagawa mo para mapaganda mo sila, mapanatili mo ang maayos na katawan, maayos na kalusugan ng inyong mga alagang native, likas na baboy? Bale, sir, yung
pinapaliguan kung minsan, tapos linilinis every time na may madumi na kwan. Nililinisan ko ng kwan. Tapos yung pagkain nila, kung may time ako na gagawa ng mga, halimbawa yung mga organic na kwan. Pagkain. Oo, pang kwan sa pagkain nila. Meron kang trikantera, no? Madre de Agua, meron ka, no? Oo, sir. Okay. Tapos yung OHN, FPG, ganun, gumagana. Ano yung OHN, OPG? Oriental Herbal. Ha? Herbal nutrients, sir. Ano yan? Binibili mo? Hindi, sir, ginagawa ko. Ano yung paano paggawa mo nitong klase? Ano to? Parang mga organikong paraan, ano? Yung sir. Pineperment ko. Yung feeds? Hindi, yung kasing ginamit kong OHN, yung garlic tsaka ginger. Garlic at tsaka ginger, yung bunga mismo? Oo, sir. Tapos i-ferment ko sa molasses. Gaano karami yung ginger at saka yung ginger at saka garlic? Gaano karami? Bale, yung ginawa ko, sir, 5 kilo, tapos 2 kilos ng molasses. Oo. Tapos tubig? Hindi, sir. Walang tubig? Paano yun? Paano na-ferment? Yung molasses lang. Molasses sa Pagkatapos, ilang araw yung fine-ferment? Bale, 14 days. 14 days ata. Bago lang kasi ako na gumawa. 14, pagka 14 days, halimbawa, 2 weeks yan, pagkatapos anong ginagawa, hinahalo mo na sa tubig? Sa pagkain nila, sir. Oh. Ano ang pagkain binibigay mo sa kanila? Yung darak lang, tsaka yung kwan ng mais, sir. Mais din, darak din ng mais, ano? Pagka darak, anong klaseng darak ang ibinibigay mo sa kanila? Yung mas magaspang sa D1. Mas magaspang sa D1. Bakit mas magaspang sa D1 ang ginagamit mo? Para hindi basa yung tae nila, sir. Oo. Maganda, nabubuo. Oo, sir. Okay. At kapag ka ikaw ay nagkakaroon ng problema, halimbawa, nagsisipo, nag-uubo, siyempre ganyan din ang native, ano? Palagi mo bang binibigyan mo ba ng gamot na kagaya ng antibiotiko? Oo, sir. Yung OHN. Yun ang OHN. Ano mang OHN? Oriental Ag Nutrients. Herbal Nutrients, sir. Herbal Nutrients. Okay. At maganda naman ang kinakalabasan. Okay naman, sir. Okay. Felix, mga ilang inahin mayroon ka rito sa alagaan mo? Bale, sa ngayon, sir, 22. 22 sa alagaan mo, ang inahin, ano? Ano ang average na anak na ibinibigay sa iyo ng mga inahin? Nagre-range ng 9 to 10. 9 to 10. O average yun, ha? Oo. Pero yung baguhan, may nanganganak ng 5, ganun, 6. Pero may namamatayan ka pa rin? Meron, sir. Hindi maiwasan, ano, ha? Sa sa mga barako mo, may barako ka ba? Meron, sir. Sa ngayon, bale, 5 ngayon. Pero masyadong marami. Kaya tinatanong ko kay Sir Raymar kung kailan niya may scale. I-dispose mo? Ko, sir, castrate ko muna. Kakastrate na para hindi na pakinabangan sa yung sa pagbubuntis, sa pagkakasta, no? Oo, sir. Tapos yung pagka yun ay kinastrate, bebenta mo para karne. Oo, sir. Okay. At sa sa mga alaga mong biik, paano naman ito? Binibenta mo as biik, binibenta mo as lechonin, ano ang pinaka main business? Sir, mostly yung lelechonin. Pero may binebenta. Nagbebenta rin ako ng mga biik, sir. Oo. Wala naman nagpo-problema na sasabihin sa iyo, Felix, yung binenta mo sa akin ayaw lumaki. Wala pa naman, sir. Oo. Mga ilang taong ka na, Felix, nag-aalaga ng native pigs? Bale, nag-start ako ng 2013, sir, pero yung kapatid ko ang nag-alaga nun. Pero last year lang ako nag-full blast ng kwan. Bakit? Anong ginagawa mo noon bago ka nag-take over? Bale, nagtatrabaho ako sa private company sa Candon. Sa Candon. Pagkatapos, naisip mo, ikaw na lang dito? Nung ayaw nilang itaas yung sweldo ko kasi
nag-promote sila hindi naman tinasan yung sahod ko kaya Alaga ka na lang ng biik. Mas maganda ba yung desisyon mo? Medyo din sir. Okay naman. Okay naman pero mahirap lang ng mag-alaga. Pero dito ka naman nakatira sa lugar na ito, di ba? Oo sir. Okay, at ilan ang mo sa pamilya, ilan ang anak mo? Bale single pa lang sir. Single pa. So naasikaso mo mabuti ang babuyan mo, di ba? Oo sir. At itong kulungan mo, ikaw na ba ang nag-design nito? Lang sir. Kaya lang extension kasi ito kaya hindi masyadong maganda yung kanya. Ibig sabihin, ikaw na bumuo talaga. Bale sir, nag-partner kami ni bayaw ko kasi nakita niya na maganda yung kaya last year nag-decide siya na ay gusto niyang makisosyo, so nagsosyo. Kasi yung lote sa kanya to. Kaya tapos ikaw ang alaga. Oo sir. Kaya yung pagkain, paghatian namin. Kabayan, ang native pigs na ating pinag-uusapan ay isang uri ng alagain sa paghahayupan na may bigay na maayos na hanap buhay at kita at makatutulong ng malaki sa pag-unlad ng kabuhayan lalo na sa mga kanayunan. Kung pag-uukulan lamang ng pansin ng pamahalaan maging lokal o pambansa ang mga proyektong tulad nito at magbibigay ng malawakang suporta, hindi malayong maraming sektor ang makinabang at uunlad pa ang ating kabuhayan. Dapat sana'y maiukol ang panahon, kakayahan at suporta ng mga kinaukulan sa mga proyektong tulad po ng ating mga naipakikita. Alam po ninyo sa mga panahong ito na namumukod halos ang Pilipinas sa ganitong uri ng proyekto at alagain, tayo po ay may pag-asang magbigay ng kita sa maraming Pilipino. Native Pigs Kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. Yan Kitam kabayan ko. Native Pigs Production sa ating palatuntunan, ating alamin. At ang pinapakain niya yung mga organic din, organic na ginger at saka garlic. Tapos merong darak. Pagkatapos nilalagyan po niya ng molasses o pulot. Hinahalo-halo, piniperment po yan. Ako nakatikim ng fermented. Nabigla ako. Pinadalan ako ng palabo. Tapos naisabay yung bote ng bote ng bokashi. Akala ko kayo juice. Tumingin ako. Napaka-asim. Sabi ko, sira yata ito juice na binigay sa akin ng aking anak. Pero okay na rin pa. Siguro naman, yung magkakaroon ng panghalaman yun baka tutubuan ako ng Nako, kabayan ko, kaiigat kayo pagka aamoy nyo na iririgalo sa inyo para sigurado po kayo na hindi kayo magkamali. Konti lang naman ang nasipsip ko, kabayan ko. Okay, kabayan ko. Nako, napakarami po natin. Napakasaya. Ako, masaya na rin ngayon sa pagbakunahan ako. May 17, kabayan, ang ating second dose. At iniinganyo ko yung mga kabayan natin na ayaw pang magpabakuna. Pabakuna na po kayo. Lalo-lalo na yung mga taga-Paranaque, kabayan, mga kanugnog po. Sa SM Sukat daw po ang susunod para po sa mga distrito na kagaya po ng District 1 sa Paranaque City, kabayan. Okay, sa ngalan po ng mga nakausap po natin at mga bagay na ating pong naisagawa, binabati ko ang lahat ng mga frontliners ng Paranaque City, kabayan, sa pangunguna ng kanilang alkalde si Mayor Edwin at saka yung mga kaibigan natin, mga doktor na naroroon, kabayan ko, sa magandang pag-bigay ng atensyon sa ating mga kababayan sa lungsod ng Paranaque at mga kanugnog po, kabayan. Okay, kabayan ko. At sa mga sumulat po sa atin sa Barangay San Antonio, abangan po ninyo ang grievance committee po ng ating Paranaque City. Puntahan ninyo sila at sabihin ninyo, wala kami sa SAC 1, wala kami sa SAC 2. Kinakailangan asikasuhin po natin ang mga kababayan nating naghihirap po, hindi lamang po ang kapagkainan, kung hindi naghihirap din po ang kanilang kalooban.
Okay, kabayan, sa ngalan po ng lahat ng ating mga nakognay, ito po naman ang inyong lingkod, ka Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan, pati na po ang pagbabakuna sa ating kalusugan, kabayan, sa gitna ng pandemya, ay ating pong pinangangalagaan sa kasama na rin po ang native pigs, kabayan ko, ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan. God bless po sa ating pong mga kababayang Pilipino sa buong sambayanang Pilipino. Thank you po, kabayan.